Muli. At wala. Magandang araw po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon na ating pong may pamagat na Friends and Post in the Church Part 3. Pangatlo na po ito at ito po ay matatagpuan natin sa 3 John 1, 1 to 8. Okay. Iharap mo na lang yung kay Joy para may bakit. Tayo po ay minsan pa po ay tumayo at ating pong basahin ang paksa o ating talata na ating pagbabasihan ng ating mensahe mula ngayong umaga. Ating pong basahin sabay-sabay mula sa isang matanda, pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Tulad ng iyong buhay spiritual, alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at binalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kakilala ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nabalita sa iglesyang ito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong magpo. Gaya po ng ating natutunghayan sa ating pag-aaral ay ating pong sinulatan po ni Juan si Gaius, okay? At ang patungkol po ito, may kinalaman po ito tungkol sa hospitality o yung magiliw na pagtanggap sa tahanan, okay? Ang ibig po sabihin sa Greek po ng hospitality is love of the stranger. Yung hindi mo kakilala ay minamahal mo. Ito po ay isang, gaya ng ating nabanggit, ito ay responsibilidad ng isang Kristiyano na buksan ang kanyang tahanan sa mga tao na hindi niya kakilala. Particularly, lalong higit sa mga believer who are stranger to us. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng pagiging hospitable, okay? O yung gamit ng hospitality, okay? At ating pong natunghayan na ito nga sa ating pag-aaral ay nung pang-isang linggo ay patungkol sa buhay ni Gaius, okay? Na siyang sinulatan ni Juan na siya nagbigay ng hospitality. Okay? Siya yung nagbigay ng pagtanggap sa mga missionary. Sa susunod na linggo, pag-aaralan po naman natin si Diotrephes, yun namang ayaw tumangkilik sa mga missionary. At yun namang pangatlo na ating pag-aaralan ay si Demetrius. Siya naman yung tumanggap ng hospitality. Okay? So yan po ang makikita natin. Kagaya po nung isang linggo, nakita po natin na pinakilala natin si Gaius at pinakita po ni Juan ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tinawag niyang beloved o minamahal. Okay? At din, makita natin na yung sinasabing commendation o papuri ni pangalan to ni Juan kay Gaius, okay? Dahil sa dahilan na ito ay with specific reference sa kanyang pagiging hospitality. Yung hospitality na ipinakita kung paano siya naging tapat, he was to the truth, okay? Na talagang tapat siya sa katotohanan, maging yung tao o yung missionary na kanyang tinanggap ay tapat din sa katotohanan, okay? So yan po yung una nating pinag-aralan last time.
Ngayon naman ay dadako tayo sa verse 5. Baka mapapansin nyo, hinighlight ko po ang tawag muli ni Juan. Okay? Mapapansin nyo po dito ay 3 beses na in-address o kinilala ni Juan ang si Gaius na mahal, okay, o beloved. Sa verse 2, verse 5, at verse 11. 3 beses po, okay? So dito makita natin, sabi niya, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kakilala, ay nagpatunay na tapat ka. So yan po makita natin yan. Kaya sa wikang iglesia, dito ay makita natin yung napakaganda po itong papuri o komendasyon para kay Juan. Okay? So sabi niya, beloved. Okay? Again, no, inulit niya sa verse 2, inulit ulit sa verse 5, na talagang siya'y tapat. Sabi niya ay siya'y tapat saan? In whatever, okay, you literally labor in. Okay? Talagang nagpagal siya, trabaho niya on behalf of the brethren. Okay? Talagang inasikaso niya. Kumbaga, kung meron kayong bisita, okay, na galing sa ibang bansa, gaya ng nanay ko, galing naman sa ibang bansa ito, ay talagang pagtatrabahuhan mo yan. Kaya-asikasuhin mo, papakainin mo siya. Okay? So, habang nandiyan sa bahay nyo, papakainin mo siya. Okay? Papatulugin. Okay? Lahat ng pangangailangan niya. Pag kulang siya ng pera, bibigyan mo siya ng pera. Ganoon. Okay? Natawa na ito. Okay? Pero talagang totoo po yun. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. That would be lodging them, patutulugin, papakainin, susuportahan. Kaya yun po ang kagandahan kapag Kristiyano ang inyong pamilya, ay hindi kayo mag-aalala. Okay? Lalo na po sa mga mananampalataya. Ayun po ang aking ugali nga eh. Sabi ko sa inyo na young people pa lang ako ay nagpapatuloy na po ako sa bahay namin. Hindi pa nga pastor yun. At yung bahay nga ng nanay ko na kanyang pinamana sa akin, ay mga pastor din ang mga na, na napatuloy ko doon o napatira ko doon. Actually, kahapon may kausap kong arkitekto, kakilala niya yung sina Pastor Epi, sina Pastor Ruben. Mga nasa Canada na po sila. Natutuwa sila na talaga namang small world, mga kakilala din yan. Okay? So marami po tayong ginagawa na ganoon. Okay? At by the way, si Pastor Ray, bago po siya maging pastor, ay pinatigil po din namin siya sa aming tahanan. Okay? So yan po ang ating ginagawa. Yan po yung ginawa ni Gaius. At makikita natin dito na sabi nga sa verse 5, especially sa stranger, hindi pa natin masyadong kakilala. Those who don't even know, hindi pa natin kakilala. By the way, yan po yung ginawa din natin kina Pastor Will, kina Pastor Ben. Doon po kami nagkakakilala sa mga conference. This coming Tuesday to Thursday ay may conference po doon kami. Doon kami na nakakakilala ng mga pastor. At minsan naawa tayo sa mga pastor na matatanda na, walang tumangkilik, napapabayaan, kaya yun po ang ginagawa ng inyong lingkod. Okay? So dahil kasi ginagawa natin yun because they are loyal to the truth, you embrace them. Okay? Kung talagang tapat sila sa katotohanan, talagang namumuhay sila, pinangangaral nila yung katotohanan, talagang tinatanggap natin sila. At ito po ang dahilan kung bakit nagkakasama-sama po tayo. Okay? Dito po dahilan kung bakit nagkakabuklod-buklod po tayo. Okay? Yan po yung patutuan ni Pastor Ray na sabi niya, almost 19 years na kami magkasama. Okay? Kaya marami siyang pagsubok sa buhay, pero makikita nyo ito po yung dahilan kung bakit patuloy kaming nagkakasama, naglilingkod sa Panginoon. Okay? So yan po yung makikita natin na ginawa ni Gaius, gayon din ang ating gawin para yung ating pagsasama ay talagang tumagal. Okay? And then sa verse 6, tingnan natin, sabi dito ay may mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Okay? Doon muna natin titingnan. So, ang nangyari po doon, guys, sabi ko sa inyo, si Juan ay nasa Ephesus, okay? At si Gaius nasa isang daughter church at merong missionary, okay, na galing doon sa lugar ni Gaius na pinatira, nag-report doon sa church sa Ephesus. At sabi, may nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Ikinuwento, okay? Na yung kung paano tinanggap ni Gaius itong nagpapatotoong missionary. Okay? At sabi nga dito ay there comes the love. Makikita natin yung pag-ibig.
Okay? Pero yung pag-ibig na yun is within the framework of the truth. Kasi nga sabi ko sa inyo, doon sa chapter 2, merong babae na sinulatan din si Juan na pinatuloy yung maling tagapagturo. At sabi niya, huwag mong gawin yun. Naintindihan? Merong talagang dapat nating patuloy sa bahay natin at merong hindi natin dapat patuloyin. Okay? So, yan po makikita natin na ipinakita, okay, o binanggit ng missionary na galing doon sa bahay ni Gaius, yung patungkol sa pag-ibig. Okay? Na ipinakita ni Gaius sa church, nagte-testimony siya. Okay? So, kung talaga po tayong committed sa truth, then you express your true, divine, spiritual love. Kaya sabi ko sa inyo, mas naunguna o importante yung katotohanan. At kapag ikaw ay nasa katotohanan, totoo kang mananampalataya, ipapakita mo rin yung totoo, banal, at spiritual na pag-ibig. Hindi mo maawat yan eh. Yung nagko-compel sa iyo. Ito yung nag-uudyok sa iyo na gawin ito. Okay? Pero merong nagsasabi na ito daw pag-ibig, pero ine-ignore mo naman yung katotohanan o yung mga tamang doktrina. Hindi po ito totoo. It is foolish human sentimentality lang po. Kaya yung sasabi nga sa inyo, nangyari po dati sa Talyaga, panay-love lang siya, love lang siya. Gusto lang niya masaya. Di ba? Laging ganun, sasabihin niyo, sana maging masaya ka. Hindi po sabi sa Biblia yun. Okay? Mamuhay po tayo sa katotohanan at kapag ikaw na mamuhay sa katotohanan, magiging kang masaya. Okay? Hindi po yung love. Maraming iba, panay love. Dito punta sa nightclub. Maraming naglalove doon, maraming nagyaya po sa iyo doon. Di ba? Pero hindi po yun ang tama. Okay? So, yan po makikita natin na napakahalaga po ng katotohanan. Okay? So, tanda po natin, ang love natin is the product of our union in the truth. Okay? Kapag talagang nasa tama, relasyon ka, pagkakilala mo sa Diyos, tama yung paniniwala mo, doktrina mo, magpo-produce to ng pag-ibig. Doon po nakasalalay ang ating buhay. Okay? So, He loves them because they were faithful to the truth. Kahit hindi po sila kakilala pa ni Gaius, yung missionary na yun. Okay? So, yan po makikita natin na ang buhay ni Gaius ay talagang nakikita sa kanya yung katotohanan. At ito po ay dinedemonstrate niya, pinapakita yung pag-ibig niya at yung kanyang hospitality dahil sa katotohanan. Okay? He loves them because they were faithful to the truth. He opened His life to them. Talagang bukas ang kanyang buhay. Alam nyo, ito po yung aking prinsipyo sa buhay. Kapag meron po akong kakilala, okay, nais na bahaginan ng salita ng Diyos, dinadala ko po yan sa bahay namin. Gusto ko makilala niya kami bilang pamilya. Kung ano yung pagkatao ko. Kasi maraming tao, kasi siguro kayo, yung mga bata, iba ugali ninyo sa eskwela, iba ugali ninyo sa bahay. May kakilala nga ako nung hindi estudyante namin ito. Tahimik siya. Ganyan lang siya ng ganyan. Turo lang na siyang turo, ayaw magsalita. Pero sa bahay, nako, inaaway mga kapatid. Iba eh. Di ba? Pero tayo, kapag totoo kang mananampalataya, kung ano pinapakita mo sa church, hindi nang pinapakita mo sa tahanan mo. Okay? So yan po makita natin dito na siya, si Gaius ay naging tapat. Ano man ang kanyang ginagawa, okay, ay talagang nagsisikap siya para tulungan ang mga bisita niya. Okay? So yan po makita natin, yung tinulungan naman niya ay pumunta sa church sa Ephesus at ikinuwento sa church ang pag-ibig na ipinakita ni Gaius. Pero hindi po doon nagtatapos. Okay? Sabi po diyan sa verse 6, sabi niya, may nagbalita sa iglesyang dito tungkol sa iyong pag-ibig. Pero hindi po nagtapos. Ano yung sumunod? Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. Gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. So dito makita natin na sabi ni Juan, okay, pinuri niya, okay, very good. Tinangkilik mo, pinatira mo, pinakain mo, pero hindi pa sapat yun. Paano pag alis niyan?
Ano gagamitin niyang pamasahe? Paano na siya pag pumunta sa ibang lugar? Kaya sabi niya, tulungan mo siya sa kailang paglalakbay. Gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So yun po, tungkulin po natin yun. Kung ikaw ay membro ng church, hindi lang basta patuloyin mo sa bahay mo, pakainin mo siya, tulungan mo pa siya. Yung maisosot niya, kakanin niya, pamasahin niya, dapat tulungan natin siya. So, yan po makikita natin. Makikita natin dito yung mga counsel, okay? And also commendation. Ano pa yung mga payo at papuri na ibinigay ni Juan kay Gaius. Tingnan natin. So, ito po yung counsel niya. Sabi niya, okay, tama yung ginawa mo. You've done absolutely everything you could possibly have done. Tama yung ginawa mo. Pinatuloy mo sa bahay, pinakain mo, okay? You've acted faithfully in whatever you have done for the brethren, para sa kapatid. Even though they were strangers, hindi mo masyado silang kilala, they gave testimony to that, and that is good. Nagpatotoo sila, talagang very good ka. Talagang inasikaso mo sila. Okay? But you're not done. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yun. O hindi pa sapat. Bakit? Sabi niya, you will do well. Sabing will, future. To send them on their way in a manner worthy of God. Okay? Sabihin, hindi pa tapos yung ginawa mo. Tulungan mo pa siya. Okay? Gaya ng pamamaraan na karapat dapat sa Diyos. So dito makita natin ang commendation ni John kay Gaius. Keep up the good work, Gaius. Pagpatuloy yan. At pansinin natin yung word na sinabi, you will do well. Ito po ay isang idiom equivalent po sa English word na please. Okay? Nakikiusap. Sabi niya, please send them on their way in a manner worthy of God. Okay? Tulungan mo sila. Gaya ng pagtulong na karapat-dapat sa Panginoon. Ang ibig lang sabihin po niyan, that is to say, give them the support they need. Tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan. Ito po ang ibig sabihin ng sa ngayon, yung send them on their way, ito po yung technical term na ginagamit ng mga early church para sa mga missionary. Okay? Kaya po ang missionary ay dapat mayroong mga sending church po sila. Hindi po yan self lang. O, magmi-mission ako, pupunta ako sa Palawan, pupunta ako sa Boracay. Sinong church na nag-send sa iyo? Sino susuporta sa iyo? Okay? Hindi self-proclaim kang missionary. Okay? So, yan po makikita natin. Dito po sa talatang ito, makikita natin na merong missionary na sinesend po ng church. Okay? So, dito, ang ibig po sabihin nito, yung send them on their way is a technical term in the early church for missionary. Okay? Yan po ang ibig po sabihin niya. Anong ibig, yan? Ini-imply po? Kinakailangan, tanggapin po natin sila. Alagaan natin sila. I-meet natin yung kailang needs. Damit. Ay, natutuwa ako kay Pastor pag meron pong bagahe at yung po yung bilin ni Pastor Ed Maliksi kapag nagpapadala po siya ng bagahe, sabi niya, unahin mo yung mga pastor at ang kailang pamilya. Ay kunong yung po na ginagawa ko noong araw pa. Kaya every time na may bagahe po sa bahay galing sa abroad, ay talagang nagsha-shopping po sila doon. Talagang mula ulo hanggang sapatos. Okay? Ay talagang suot-suot nila. Ang sabi nga po ng anak ni Pastor Ray, ang hirap daw bigyan ng kanyang tatay kasi mas magaganda raw yung mga galing abroad pa yung mga suot ng kanyang tatay. So, ganyan po talaga ang dapat natin gawin, okay? Na kailangan ay i-meet natin yung kailang mga needs and then giving all that is required to send them on their way to accomplish their next objective in the next stage of their journey. So pagkatapos nating, yan po, itong dahilan din kung bakit ginagawa natin yung ating mga missionary ay dinadala natin dito pinapupunta natin dito every last Sunday ay para maka-fellowship natin sila. At hindi lang yun,
napakain sila ng masasarap at saka mamasyal, okay? At natutuwa rin po ako kay Pastor Ronnie, sinama niya yung kanyang anak dito, yung kaisa-isang anak niya, si ano pa na si JJ, okay? At tuntua po siya. Pinapasyal ko din siya at noong nagpadala nga si Ninong ng mga ano ba daw, peanut butter, sabi niya, favorite ko po yan eh. So, ang toka ko po sa mga pastor ay tigda dalawa, siya dalawa na rin. Sabi ko, para ka na rin pastor. Okay. Anyway, yun po naman ang pangarap ng kanyang tatay na maging pastor, yung kanyang kaisa-isang anak. Okay? So ngayon ay ang tanong ay why churches support missionary? Okay? Anong dahilan? Bakit? Kasi this is part po talaga ng early church. Ang mga missionary po noon ay nagta-travel, yung mga preacher, pumupunta po sila sa iba't ibang lugar, nagpo-proclaim po ng ebanghelyo, nagpa-plant po sila ng church at pinalalakas po ang mga church. So kailangan po ng suporta. At ito po ay sila dapat alagaan po natin. Kailangan po nila ng pera, pananamit, and also yung kailang mga supply. Okay, tama po ba? Okay. At makikita po natin dito, yung standard is high. Hindi yung nalulungkot ko, yung nung araw, ano yung lumang barong, ibigay mo kay pastor. O yung pinagsisirahan natin mga pantalon o lumang sapatos, ibigay mo kay pastor. No. Ditingnan niyo. Ang sabi po sa verse 6, ano yung standard? Send them on their way in a manner worthy of God. Kaya ano po ibig sabihin noon? At sabi nga sa verse, okay? What do they mean? Ano pong ibig sabihin na gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Panginoon? Ano po ibig sabihin yon? Okay? Ibig sabihin yon, treat them the way you think God would treat them. Itrato mo sila. Okay? Pakitunguhan mo sila kung paano pakikitunguhan sila ng Diyos. Sa tingin nyo, how would God treat them? Yung mga naglilingkod sa Kanya, paano? Titipirin? Gugutumin? Sa tingin ko, I would think He would be generous. Di ba? Tama? Magiging generous siya. Okay? I would think He would give them everything they need and probably more. Okay? Kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay ng Panginoon at higit pa. Bakit? Ayan po yung naranasan ko. Bakit? Kasi gagamitin ka ng Diyos para tumulong sa iba. At yan po, ako yung magpapatunay po niyan. At ito po napakaganda. Tingnan nyo, ano yung prinsipyo ng Panginoon. Siya mismo nagsabi nito. Matthew chapter 10, verse 40 to 41. Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Yung mga missionary, pag tinanggap nyo ang missionary, sino tinatanggap nyo? Si Jesus Christ. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo kay Jesus Christ? God the Father. The Father and the Son who created everything. Alala nyo, sinasabi ko, bibigyan ko ulit pansin, nung kinreate niya ang langit at ang lupa, lahat, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. Gusto ko lang i-remind sa inyo. And then nagpahinga siya. Hindi siya napagod. Makapangyarihan siya. Pero ano sabi? Pinakita niyo bilang halimbawa sa atin. Kahalagahan niyo ako. Hoy, I can provide sa lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nung sinugo sila, huwag kayong magdala. Wala kayong dadalhin. I will provide. Ganyan po ang Panginoon. And then yan. At sabi dito sa verse 41, ang tumanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap din ng gantimpalang nauukol sa propeta. Wow. Ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Okay? Ang tawag po kasi doon sa mga preacher noong araw, propeta, kasi nga hindi pa natatapos. Okay? Gaya lalo na sa mga Old Testament, pinapasay pa nila ang mangyari sa darating ni Christ, di ba? Okay? At then, sabi niya, ang tumanggap sa isang taong matuwid,
Okay? The righteous man. Ito yung believer. Dahil sa ito yung matuwid, ay tatanggap din ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Naintindihan nyo ba yun? Did you understand that? Ha? I-Englishin ko kung hindi nyo sabi, the way you treat a missionary is going to determine your eternal reward. Kung ano daw itinarato nyo sa mga missionary, doon nyo malalaman ang reward nyo sa langit. Naintindihan yan? You're literally going to share in their eternal reward by supporting them. Okay? So ito ay hindi po natin inimbento ang patungkol sa idea ng missionary. Kaya alam nyo, ginagaya tuloy ito ng ibang tao ng mga false prophet. So suportahan kami, libre, di ba? Kaya malaman natin, totoo ba yung tinutulungan natin o mga bulan? Later on, malalaman natin ang kaibahan. Okay? So, naintindihan nyo? Kaya kapag kayo ay nagbibigay sa mission fund, at alam natin na yan po ay para sa ating mga missionary, kung anong reward ni na Pastor A, Pastor Ronnie, Pastor JL, yun din ang magiging reward nyo. Tama? So, dito makita natin, you see, ang susi sa hospitality is the truth, yung katotohanan. Loving in the truth, minamahal natin yung katotohanan, and loving the way you believe God would love. Mamahalin mo sila kung paano minamahal ng Diyos ang mga misyonarya niya. Kaya mo ginagawa yon because you believe in the truth. You love the truth. Sila, they love also the truth. And this is the reason kung bakit minamahal mo sila kahit hindi mo sila kakilala kasi mahal sila ng Diyos. So, sabi niya ay sinusugo natin sila. You send them on their way in a manner worthy of God in the future. Kaya pagkatapos mong tangkilikin, papuntahin natin yung ating mga missionary dito sa church, pababaunan pa rin natin sila. Susuportahan pa rin natin sila. Mamahalin din natin sila. Ano dapat natin gawin? Give them the best. Be generous. Huwag natin tipiprin. Bagamat tayo ay nagtipid, no? Dahil wala tayong may bibigay talaga. Pero makikita natin, nakakatuwa, no? Ang ating mga missionary. Sabi nga ay kahit 50% na bumaba yung ating suporta dahil wala naman tayong magbigay at sana ito ay magbukas sa inyo na dapat dagdagan natin, maging generous. Bakit? Anong dahilan? Kasi sabi sa verse 7, sapagkat naglalakbay sila saan? Sa pangalan ni Kristo. Okay? Mamaya na natin i-discuss yung pangalawang side. Hindi sila tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, yung mundo, hindi sila tutulungan, kaya ang church dapat ang tumulong. Pero pupunta naman tayo dito sa dahilan kung bakit natin dapat silang tulungan. Sabi niya, ay sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo. Sa wikang Ingles, they went out for the sake of the name. Okay? Sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya kung hindi natin ito susuportahan, okay, yung kailang misyon, yung dahilan o objective, kung bakit sila pumupunta sa iba't ibang lugar, sa tingin niyo meron pa bang mas importante na dapat niyong suportahan? Okay. Sabi nga ay, the name which is above, they went out for the sake of the name. Ano ibig sabihin niyan? The name which is above every name. The name of the Lord. Okay? So yan po makikita natin. Talagang sila ay humahayo for the sake ng pangalan ni Jesus Christ. Ito yung napakalaking katotohanan. Sabi nga po dito sa Romans chapter 1 verse 5, sabi niya, sa pamamagitan niya, si Pablo, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol. Kaya po siya naging apostol
ay dahil sa biyaya ng Panginoon. At alang-alang kay Kristo, o sa wikang Ingles ay sa ibang translation, for His name, dahil sa kanyang pangalan. Okay? Ay upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Okay? Ito ang dahilan kung bakit natanggap ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol, okay? At siya tumatalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa pangalan ng Panginoon. It is because of Jesus Christ. Kaya ang tanong, bakit nga ba tayo nangangaral? Bakit nga ba tayo nag-evangelize? Sasabihin nyo, siyempre para sa sinner. No, hindi lang po para sa kapakanan ng mga makasalanan. Of course, kaya tayo nag-share ng gospel para marinig nila ang mabuting balita. Pero tandaan natin, hindi lahat ng mga makasalanan ay nagsisisi at tumatanggap. Tama? Hindi po yung dahilan. Ang dahilan talaga, for the sake of the name ni Jesus Christ. For the glory of God, for the honor of God. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nag-evangelize. Ang tao kasi, no, lahat tayo bound to hell. Lahat. Dahil makasalanan tayo. Araw-araw nagkakasala tayo. At isang kasalanan lang, kasinungalingan lang, karapat dapat tayong pumunta sa impyerno. Pero mabuti na lang, ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo maligtas. At yung nga yung mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Alam natin, yung iba ay tumatanggi. Ayaw. Tama? So, hindi dahilan lang na tayo para maligtas for the sake of the sinner, hindi talagang gusto nating ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at ang karangalan ng Diyos. Nasa kabila ng lahat tayo ay dapat pumunta sa impyerno, meron siyang ino-offer na pag-asa. Kaya pumili siya. Mabuti may pinili siya. At hindi natin alam kung sino yung mga pinili niya. At yung mga pinili niya, once na nakilala nila ang Panginoon, nagpahayag ang Diyos sa kanila, ay pupurihin nila ang Diyos. Okay? Sapagkat tayo din nag-evangelize because it is an affront to God not to believe in His name. Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Okay? Pagdusta o paghamak sa Diyos kapag hindi tayo nanampalataya kay Jesus Christ. So ang ating tinataas talaga si Jesus Christ. At kung ang tao ay tinanggihan si Jesus Christ, ito'y paglapastangan sa Diyos. Bakit? Sapagkat ito si Jesus Christ ang tanging solusyon para mapatawad ang tao. Tinanggihan pa. Hindi mo na nga kaya eh. Ibinigay ko na yung aking bugtong na anak, nagsakripisyo na, tapos tinanggihan mo pa. At yan po nakalagay dyan sa John chapter 3, verse 16 hanggang 18. Kaya kayo mapapahamak, kaya kayo paparusahan, kasi dumating na yung ilaw, tinayawan nyo pa. Dumating na si Jesus Christ, tinanggihan nyo pa. Ang tao pupunta sa impyerno dahil tinanggihan nila ang solusyon ng Diyos para mapatawad. Tama? Kaya po na yun. And then, pangatlo, we evangelize because we love the Lord Jesus Christ. Mahal natin ang Panginoon. Kaya gusto nating ipahayag. Di ba pag meron kayong magandang balita, kinukwento nyo, tama po ba ako? Wag chismis ha. Pag chismis, dali. Maraming Ganyang kasama ang tao. Kung ano yung masama, yun ang good news sa kanila. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, ang good news sa atin, paano tayo mapapatawad? Pagkakaroon tayo ng kaligtasan, ay dapat nating ipahayag yan. Okay? Pang-apat, na dahilan kung bakit tayo nag-evangelize because He's worthy to be loved, worthy to praise, worthy to honor, and worthy to confess as Lord. Dapat lang po talaga. Na siya'y mahalin, purihin, igalang, at talagang ipatunay o ipahayag na siya ang Panginoon. Kaya kaya po tayo ay tumahayo for the sake of the name, all that He is. Yun po ang dahilan. At makikita natin ito, napakagandang istorya
na makikita natin sa buhay ng mga unang alagad. Tingnan nyo. Sabi sa kanila, pinasok nila muli ang mga apostol at matapos ipahagupit, kita nyo hinagupit po sila at pagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Sa Saudi o talagang sa Middle East, pag ikaw ay nakulong, ginugulpihan o pinapato. So, ganun ang ginawa sa mga alagad. Tapos pinagbili na, huwag na kayo mangangaral. Okay? Pinalaya sila. Ano naramdaman ng mga apostol? Tumigil ba sila? Hindi. Ang sabi, nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak. Tuwa pa. Sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kaya nila tinitiis ang lahat ng iyo. Walang makakapigil sa kanila dahil sa pangalan ni Jesus. At sabi dito sa verse 42, at araw-araw, nagpupunta sila sa templo, sa mga bahay-bahay upang magturo, mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Kita niyan? Yun po yung ibig sabihin na kaya po sila pumupunta sa ibang lugar. It is because of the name. Napakalaga na mapahayag nila ang patungkol kay Jesus Christ. Kahit bikilan sila, kulungin, hagupitin, hindi sila mapipigilan. Sapagkat doon po nakasalalay, walang kaligtasan sa silong ng langit, maliban sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya sila'y humahayo, ginagawa ang tungkulin ng Diyos, itinataas si Jesus Christ, at wala nang higit na enterprise at there is no higher calling to preach the name of our Lord. Yan po ang dahilan ng ibig sabihin ng they accepted nothing, na sila'y naglakbay sa pangalan ni Kristo. Okay? Kaya natin dapat silang suportahan dahil nangangaral sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And then, sa next part, sabi nga dito, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo, at ano yung susunod? Hindi sila tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Okay? Sabi niya sa verse 7 sa English, they accepted nothing from the Gentiles. Ibig sabihin niyan, na ang mundo, pag sinabi po kasing Gentiles ay hindi mananampalataya, okay, they're not about to support them. Hindi po sila tutulungan ng mundo. Okay? Ang mundo will support their own. Okay? Yung mga hindi mananampalataya, tutulungan nila. But unbeliever are never going to support the true preacher of the gospel. Hindi nila susuportahan yan. Maging ang gobyerno is never going to give them money. Okay? So, makita po natin, tinanggap ng mga missionaryong ito ang kailang tungkulin. They went out for the sake of the name, accept nothing from the Gentiles. Okay? So, yan po makikita natin dito. Ngayon, paano natin, kagaya sabi nga sa inyo, ay paano natin malalaman ang patungkol, sabi nga sa inyo, gagayahin ito Okay? Yung mga false prophet. Okay? Let me tell you about the false prophet. Yung mga peke, mga impostor. Okay? Ang mga impostor, pumupunta sila, they go out for their own sake, para sa kapanan nila, at anong gagawin niya? They take money from everybody they can. Okay? Tingnan naman natin ang mga totoong apostol. And how did the true apostles of Jesus Christ, the true preacher of the gospel, paano natin makikilala, distinguish themselves from the endless myriad false teachers, napakaraming klaseng mga huwad na tagapagturo. Anong kaibahan? By not taking money for what they do. Okay? Kapag sila'y nangangaral, hindi sila nangongolekta ng pera. Nakakita na ba kayo ngayon yan? Nasa sa mga bus, sa mga paligid-ligid nyo, nanghihingi ng pera? Hindi po dapat yun.
Kalapastanganan yun. Tingnan nyo ang ugali ni Pablo. Sabi ni Pablo, ipinangangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humihingi ng kabayaran. Ako'y nagpapakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginagawa kong ito? Kapag ikaw ay nangangaral, hindi ka nahingi pera. Sa tennis court, nag-umpisa yung kasi kaguluhan sa Hamas and Israel, diba? Napag-usapan tuloy tungkol sa Bible, ganyan nga. So marami silang impormasyon na narinig sa akin, sabi, interesado sila. So, kailan ka ba nangangaral? Sabi niya, pag Sunday. Dito na lang sa tennis court. O, umpisa natin, one verse at a time. O, gagawa na ako ng offering plate, ha? Kita niyo. Biglang ganun din. Ibig sabihin, kalokohan lang, di ba? Kung hindi ako ganoon, pag ako nangaral, walang bayad. Yan. At yan po sinasabi ni Pablo. Okay? Hindi ka humihingi ng kabayaran. Kaya makikita nyo na ngayon, yung mga huwad, nanggagaya. Pero naman talagang totoong preacher. Pero yung iba, nanggagaya, nasisiraan tuloy yung totoong preacher dahil nga doon sa ginagawa ng iba na nanghihingi. Okay? And then sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at hindi ko pag-angkin ng karapatang uukol sa akin bilang tagapangaral. Actually, kapag ikaw ay nangangaral, may karapatan ka rin namang tumanggap. Mamaya, mapakita ko yan. Pero tinatanggihan nga niya. Okay? Kasi nga doon sa mga iba, mga huwad ginagaya siya. So, paano nyo ma-distinguish yung huwad at totoo? Hindi bayaran, hindi nangingi lagi, hindi mga mukhang pera. Pero yung iba mukhang pera, kaya tuloy yung iba ayaw na talaga makinig sa totoo dahil nga dito sa ginagawang pakawala ni Satanas na mukhang pera. O tingin nyo pa sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 8 to 10, sabi niya, hindi kami nakikikain kanino man ng walang bayad. Kasi nga yung ugali ng iba, di ba? Yung false prophet, papunta sa bahay nyo, makikikain. Nagtatrabaho kami araw-gabi upang hindi maging pabigat kanino man sa inyo. Yan ang mga totoong preacher. Hindi yung nakikikain araw-araw, iba-iba pinupuntahan, bahay-bahay nga para lang makikain. Tamad. Si Pablo, nagte-tent making. Ang inyong lingkod, naggagawa pa rin ako. Sabi ng kaibigan ko, pag-retard ka na Hindi, gusto ko makatulong sa iba. At para makatulong din naman ako sa iba. Hindi ako nagiging pabigat. Kami nga, ginagawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong. Pwede siya. Anong purpose? Kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Sabi nga si Pastor Juber ay siya ngayon ang leader ng mga pastor, ng mga membro ng AMG, ang manggagawang gumagawa. Ang isa sa mga problema raw ng mga pastor na sinusuportahan nila sa probinsya, lalo na, yung gusto lang tanggap ng pera. Tinuturuan nila ng mga livelihood, marami gawa. Sabi ko, tingnan mo ang aming mga missionary pastor sa bundok. Lahat ng gusto mong ituro, ginagawa namin. Ginagawa namin yan. Ha? Kasi tinuturuan mo yung mga membro mong tamad. Sabi, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Huwag pakainin ng sino mang ayaw magtrabaho. Kasi nga sa church, di ba, sabi sa inyo, ipinagbibili na yung mga ari-arian nila, nagdadala sila ng pagkain to support the church. Kaya yung iba puntahan na rin doon, kain, libre pagkain. Tamad, ayaw magtrabaho. Tinuturuan mo silang magtrabaho, ayaw magtrabaho. Nakikita niyo ba yan? Nangyayari yan sa church na. Di ba? So, ang totoong manggagawa, totoong missionary, nagpapakita ng magandang halimbawa, example. Okay? At doon natin makikita ang huwad at totoo. Ano sabi mismo sa bibig ni Pastor Ray? Yeah? Kahit 50% binawasan nyo, at kahit 100%, alam niya na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Okay?
Hindi dapat. Kaya ano sabi diyan sa verse 8? Dapat natin silang tulungan. Okay? Kasi hindi nga sila tinutulungan ng sanlibutan ng mga unbeliever. Okay? Pero sino dapat ang tumulong? Yung member ng church. Kaya mali po yung ginagawa ng iba, nasa kalye. Unbeliever nga yun, ba't ka manghihingi ng pera? Kung totoo ka, hindi ka manghihingi sa unbeliever. Ang magsusuporta sa iyo ay walang iba kundi ang church. Okay? So, these people went out for the sake of the name of the Panginoon, para sa glory ng Panginoon, Jesus Christ. Kaya, hindi sila susuportahan ng mga pagano o unbeliever, kaya dapat natin silang suportahan. Wala kasi silang suporta. Ito po ang ibig din sabihin ng pagiging a term of hospitality. Okay? Ibigyan ko po kayo ng tatlong dahilan. Sabi nga, verse 8, sabi niya, therefore we ought to support such men kasi wala nga po silang suporta, and that's just another term for hospitality. Okay? So, hindi nyo man literally napatuloy sa bahay nyo kasi wala naman kayong space. Okay? Pero yung magbigay kayo, suportahan nyo, yun po ay isang way o term ng ating pagiging mabuting, okay, pagiging hospitable. Okay? Then, sabi nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng tatlong reason why we support missionary. Una, the first reason for giving hospitality for traveling missionary is that they are our brothers. Kasi kapatid natin sila. At binibigyan natin sila ng parangal because they go out for the sake of the name. Masisiyahan tayo. Kasi talagang nangangaral sila for the sake sa pangalan ng ating Panginoon. So they must be doing their ministry for God's glory, not their own. Diba? Ang kaibahan ng mga totoo, ginagawa nila yan sa kapurihan ng Panginoon, samantala yung false prophet, ginagawa nila para sa kapakanan nila. Yumaman sila. Okay? Matanyag sila. Okay? Yan pong reason kung bakit natin dapat suportahan, ibigay, ang dapat na pagtangkilik sa mga missionary sapagkat kapatid natin sila sa Panginoon at binibigyan natin sila ng karangalan sapagkat ginagawa nila ito para sa kapakanan at kapurihan ng ating Panginoon. At ang pangalawang reason ay makita natin because they don't have any means of support. Diba? Wala naman talagang tutulong sa kanila. Okay? Since the missionary were accepting nothing from the Gentiles, hindi sila tutulungan ng mga Hintil. So ang church, dapat, the church was their only means of support. Sabi niyan, they were free from avarice. Okay, ano ibig sabihin nyo? Yung mukhang pera. Hindi sila dapat matakaw sa pera. So, kung hindi natin sila susuportahan, sino susuporta sa kanila? Okay? Ano yung sinasabi diyan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17? Sabi niya, hindi kami tulad ng iba riyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagawang business. At yan po ang ginagawa ng maraming simbahan ngayon na makalalaki. Business yan. At pumapasok sa politika. Binabayaran sila para maraming boto. Tama? Ginagawa yan talaga. Kaya po sila nagpaparami kasi kung ano sabihin ng kailang leader, susundin nyo, black voting. Pera yun. Okay? Yan po ang ginagawa si Aguila, si Senior Aguila. Okay? So sabi, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinangaral namin ito. So hindi nila kinakalakal. Hindi nila ginagamit ang reliyon o Bible o salita ng Diyos para maging business. At yan po ginagawa ng iba, business and political kasi kumikita ngayon sa politika. Okay? Pag marami kang organisasyon o marami kang follower. Pangalawa, sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18, sabi niya, ang mga pinuno, okay? Tingnan niyo
mahusay mamahala, ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Kung talagang mahusay ka namang talagang mamahala, magaling ka magturo, pwede kang bigyan ng love gift. Lalo na ang masisipag sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Deserve yan. Bakit? Sabi sa verse 18, sapagkat sinasabi ng kautusan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigili. Di ba? Kapag yung baka habang, di ba, nag-aararo, kumakain din naman ng damo yan. Huwag mo namang napapagod na nga eh. Pinagtatrabaho mo na tapos ayaw mo pang pakainin. Di ba? Kasi sabi sa Biblia, ang manggagawa ay karapat dapat bayaran. Bigyan mo naman. Pero hindi siya mukhang pera. Tama? So, kailangan natin suportahan. Kasi hindi naman sila humihingi nga ng pera sa mga hindi believers. Pero yung mga false prophet, ang interest sila sa pera nyo. Hindi sa kaluluwa ninyo. Kaya ang ministeryo nila doon sa mayayaman eh. Kasi pera ang hindi kaluluwa. Okay? Hindi naman lahat ganon. Pero doon natin makikita ang kaibahan. And then, pangatlo, na reason kung bakit natin dapat supportan sila, the third reason to support them, kasi ito napaganda. Those who show hospitality, okay, participate in the ministry of those whom hospitality is shown. Kapag daw tinulungan nyo yung mga missionary, okay, kung ano yung ginagawa ng missionary, nakikibahagi daw kayo sa kanya. Ano sabi niya sa verse 8? That we may be fellow workers with the truth. Kamanggagawa daw po tayo. Kayo, makakatira ba kayo sa bundok? Yung iba dyan, ayaw nyo. Isang araw lang o isang gabi lang, hirap kayo, di ba? Hindi nyo kaya. Pero, not all of us can go, but all of us can give. Tama? Kung hindi nyo kaya, magbigay na lang po tayo. Suportahan na lang natin. Di ba? Tama? Kaya isipin po natin yung ating 3 missionary sa bundok. Yung kailang pamilya. May pangangailangan po sila. Okay? Kaya nagsasakripisyo po sila para kailangan po natin ng suporta sa kanila. Sila'y tapat sa katotohanan, kaya dapat po natin silang suportahan. Yun po ang simple nakikita natin dahilan. At dito nakapaloob sa third yan. Kaya sabi nga sa inyo, nung una, umpisa natin, bakit ito'y personal na sulat ni Juan kay Gaius, Demetrius, kay Diotrephes? Bakit naisama sa Bible? Ay, ito po ang nakikita natin dahilan. Yung mahalagang pagtulong sa mga missionary. Kasi hindi sila tutulungan ng iba. Ayaw natin ang ating mga pastor ay nangihingi ng lilimos. Naalala ko nung ako ay nakatalaga na i-ordain na pastor, ang bilin ng aking asawa, huwag kang manghihingi ng pera. Ayokong manglilimos ka. Kasi nakakaawa po yung dati naming church, mga pastor, sunod-sunuran na lang sa mga mayayaman. Hindi niya maipangaral ang katotohanan dahil kulang sila sa pera. Kasi huwag natin gawin yun. At pag-aaralan natin next week yan. Si Diotrephes. Okay? Yan ang trabaho. Hinahadlangan niya na, hindi niya na tinutulungan yung mga missionary. At yung mga tumutulong, inaawat pa niya. At gusto niya siya ang nasusunod. Mga kapatid, huwag tayong gumaya doon. Gumaya tayo kay Gaius. Okay? At yan po yung makikita natin na modelo. Okay? So, tandaan po natin, ito ay napakagandang bagay that we do the supporting. We become fellow workers with the truth again. Diba? Kapag sumusuporta tayo sa ating mga missionary, nakikibahagi po tayo. Hindi man tayo makarating sa bundok, okay? Pero sa ating pagsuporta sa kanila, nagiging kabahagi po tayo. Again, ulitin natin, we literally, when we support a prophet, share in the prophet's reward. Kung ano tatanggapin ng mga propeta,
tatanggapin po rin natin yun. When we support a righteous man, we share a righteous man's reward. Sana ito yung magiging incentive o yung kagalakan sa atin. Hindi man natin talaga, wala tayong kakayanan na pumunta sa kabundukan, iwanan ng ating mga pamilya, masarap na tulugan at tahanan, pero tanda natin, ang sabi nga, we can't go all, but we can all be fellow. Hindi lahat tayo makakahayo, pero pwede tayong maging kamanggagawa. Ulitin natin yung sinasabi sa Bible, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, sabi ni Jesus Christ, at ang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin, which is God the Father. Kita niya na, joint forces. At ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Okay? So, ang Panginoon ang nagsabi po niyan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dapat nating suportahan ang ating mga kamanggagawa o mga missionary. So, again, dito po tayo magtatapos. Nakilala natin si Gaius. Alam natin na napakaraming pangalan sa Gaius sa Bible. Okay? Pero siya yung elder dito sa church na ito. At si Gaius, makita natin, siya yung minamahal ng Diyos. Minamahal siya ni Juan. At ilang beses siya tinawag na beloved? 3 times. Sa verse 2, sa verse 5, and verse 11. Sa isang maiksi, 13 verse lang po ito. Bakit po siya tinawag na beloved o minamahal? Anong dahilan? Because ang buhay niya po ay in harmony with the truth. Umaayon po, tumutugma po ito sa katotohanan na ipinapangaral ni Juan, which means that he would love, mamahalin niya in the way God wants us to love. Kung ano yung gusto ng Panginoon na paraan ng pag-ibig, lalo na sa mga missionary, sa mga nagmamahal sa katotohanan, dapat mahalin mo rin sila. And that love would show us up in a hospitality to strangers. Kaya mamahalin mo yung mga hindi mo kakilala, who are also faithful to the truth. Okay? So ito po ang ibig sabihin, to live in love, namumuhay ka sa pag-ibig at lumalakad ka sa katotohanan. Kaya ito po yung makikita natin yung pinakatema ni Juan sa kanyang pagsulat tungkol sa pag-ibig at sa katotohanan. Kung ikaw ay lumalakad sa katotohanan, mamumuhay ka sa pag-ibig. Tutulungan mo ang mga totoong mga nagmamahal sa katotohanan at tatangkilikin mo, susuportahan mo sila. Okay? So, yan po ang napakaganda at tama na ginagawa ni Gaius sa loob ng church. Pero tandaan po natin, gaya ng ating pamagat, meron totoong kaibigan at meron ding kaaway sa loob ng church. At ang pangalan niya po ay si Diotrepes. At makikilala natin siya sa susunod na linggo. Okay? Nawa ay pagpala po tayo sa buhay ni Gaius at lalo higit ay sana ngayong umaga ay patuloy natin ipanalangin ang ating mga missionary. Okay? At tulungan natin ang mga manggagawa na talagang ginagawa nila yan for the sake of the name of Jesus Christ. At walang talagang sumusuporta sa kanila. Kaya dapat natin din silang suportahan. At panalangin niyo po kami, mga pastor, kami ay magsasama-sama this coming Tuesday, Wednesday, at Thursday sa Pastoral Conference. Ito po ay nakakatuwa po yung Jabez o yung CGM, they care for mga pastor. Tinuturuan po kami, binibigyan ng libro, may haircut, libre shine, okay? May medical din po, marami po doon. At masarap po na magtulungan at palakas o encourage yung mga pastor. Kaya ako, namili na ako ng aking grocery. Marami akong isi-share na sa mga pastor. So, pagpray niyo po kami at nakakatuwa. At sana ganoon din po kayo. Naway maging katuwaan niyo ang tumulong sa mga missionary at mga pastor. Kasi kung ano yung ginagawa ng pastor,
Kung ano yung reward na bibigay ng Diyos in the future sa pastor, hindi ang ibibigay para sa inyo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito na isinulat mo, Panginoon, sa magitan ng aming pastor at Apostol Juan patungkol sa buhay ni Gaius. Salamat po sa kanyang pagtangkilik sa mga misyonari at ito'y nakita namin ng kanyang totoong pag-ibig. At ngayon din, kami, ang aming dalangin, sana'y patuloy din namin na tangkilikin, mahalin at suportahan ang aming mga misyonari, sina Pastor Ray, sina Pastor Ronnie, at si Pastor JN. At ang inyong lingkod na umakalinga at sumusubaybay din sa kanila, tulungan mo po ko na talagang magampanan ko ang aking tungkulin. Sila'y pangalagaan at suportahan din. Kaya salamat po sa iyong mga salitang ito, sa encouragement na anumang pagpapagal na aming ginagawa, kahit mahirap ito'y kagalakan po namin sapagkat kami napili mo at hirangin mo na maging lingkod para sa iyong pangalan. At nais ka naming dakilain, papurihan, Panginoon, sa aming ginagawa. Kaya, Panginoon, ay turuan mo rin kami na ang aming mga kapatiran na matuto, maunawaan, madistinguish, Panginoon. Magkaroon kami ng discernment kung sino yung dapat namin tulungan at sino yung hindi namin dapat tulungan patuloy sa aming tahanan. Kagaya ng sinulat ni Juan sa babae, sa chapter 2, na makita po namin na tinatangkilik niya yung mga bulaang tagapagturo na iba ang itinuturo na taliwas sa itinuro ng mga unang apostol. Kaya we thank you, Lord, at dito naman ay na-encourage kami, katulad ni Gaius, na talagang tinangkilik niya ang totoong mga missionary at manggagawa mo. At ito ay napakaganda. At hindi lang yun, tinuturuan mo po kami na patuloy naming kalikain, suportahan, ibigay ang mga pangangailangan ng aming mga missionary sapagkat ginagawa nila ito para sa iyong kalwalatian. Kaya salamat po sa aming church, salamat sa iyong pagpapala sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga sakripisyo na ginagawa namin para matulungan namin ang mga manggagawa. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.